What's up guys? Welcome to my video channel. Today is mag-share na ako kung paano ko mag-build ng aking piso wifi. So meron ako kasi kaibigan na gusto magpa-build ng piso wifi. Lalo na ngayong pandemic kasi lahat po tayo is nangangailangan ng extra income. So nagsuggest ako sa kanya na tutulungan ko siya magkaroon ng extra income so sa pamamagitan ng piso wifi. So gagawin ko siya ng piso wifi and then maglalagay ako ng internet connection doon sa kanila. So mag P2P ako doon. So may nagtanong din sa akin, paano ba mag-build ng piso wifi? Yung pinakamadali at simple, yung parang basic, yung mura na and then madali siya gawain. So naisip ko na mag-build ng piso wifi na yung pinakamadali, basic, umaga kahit sino kaya gawin. So di natin kailangan gumamit ng pangsolda. So ito na yan. So bago po lahat ng i-share ko ano yung mga kailangan natin para bago tayo magsimula. So tandaan po natin itong gagawin kong piso wifi ay basic, mura na, and then pinakamadali na ito. So hindi ko alam kung mayroon mas madali pa dito. So una ang kailangan natin is universal coin selector o kaya coin slot. Ito yun. So pangalawa is siyempre Orange Pi. So ang gamit ko is Orange Pi 1. So ito siya. Isa natin. Okay. Siyempre USB jack para ito sa Orange Pi. So kasi ang Orange Pi 1 natin is 5 volts yung supply niya. So kailangan natin ito. Sunod is power supply. Itong power supply ko na gamit is 12 volts and 5 amperes. So recommended ko pala no na kung may balak kayong maglalagay ng maraming ilaw or sabihin natin design para maging maganda tingnan yung ating piso wifi gamit yung mga LED light. So I recommended na 12 volts and 5 ampere. So kung wala naman kayo available, okay na yung 3 ampere. So ito yung power supply ng ating piso wifi. Kasi hindi ganang piso wifi natin wala ito. Kasi itong ating coin slot is 12 volts, so 5 amperes. So next, tanggalin natin ito. Okay, buck converter. So gaya na sabi ko kanina, buksan natin. Okay, kailangan itong buck converter. So gaya na sabi ko kanina, no, ito ay 12 volts, ito ay 5 amperes, itong ating Orange Pi 1. So kailangan natin yung buck converter. So itong gamit ko ng buck converter is, ang kinagandahan nito is hindi na kailangan natin gumamit ng solda. So basic na ginagamit yung kulay pula. So kailangan natin magsolda doon. Ito hindi na. Ang gagawin nila is ilalagay lang wire. So explain ko muna, no. So ating ito, ang input nito is 12 volts. Dito natin sasag ito natin power supply. Sasag natin yan. And then ito 12 volts din ang output nito. Dito natin ilalagay yung ating coin slot kasi ang voltage ng coin slot natin is 12 volts. So dito natin ilalagay naman ang ating 5 volts na Orange Pi 1. Yung pinakita ko na connector, ito yun. Sasama natin dito. So dahil gaya na sabi ko 12 volts ito. So kailangan yung 12 volts dito, pagdating dito mako-convert siya sa 5 volts. Kasi kung 12 volts pa rin masisira yung ating Orange Pi. So dito subtract natin 5 volts ito ang output nito. So dyan, so, yes, okay, lagyan natin. So gaya na sabi ko 12 volts dito ang output. Ito yung input din 12 volts, 5 volts ito. So meron kayong mga additional na wirings na 5 volts, pwede isagsak dito. Pati ito 5 volts. So from 12 volts to 5 volt converter siya. So may kamahal ito konti, nasa 90 to 100 plus ito, kaya 100 plus kumpara dun sa pula na nasa
30 to 40 pesos, pero kailangan mo magsolda. So ito hindi mo na kailangan magsolda, ikabit mo lang diretso. Okay, anong next na kailangan natin? Okay, siyempre USB to LAN. Ang purpose ng USB to LAN is kasi ang kuha natin ng ating Orange Pi. Saan yung ating Orange Pi? Isa natin para makita natin. Bakit kailangan natin USB to LAN? Kasi dito kasi isa lang yung port ng ating LAN. Ito kasi ilalagay yung internet. So yung para sa access points is wala na bakante para dito, ganito yung style. So kailangan natin mag-convert ng USB to LAN. So, mag-convert it to USB to LAN. So ito yun. So gusto natin. Okay. So ito yung USB to LAN. Dito natin saksak. Yan lang. Yes. Yan lang. So, dahil walang bakante, ganito rin. So, kailangan natin gumamit ng ganito. So, next, anong kailangan pa natin? Of course, ang memory card. Micro memory card. Micro SD card. Kumbaga sa computer, ito yung parang hard disk ng ating board. Para ito yung motherboard natin, ito yung hard disk niya. So, dito natin ilalagay yung, kumbaga sa computer, yung mga OS, operating system, Windows 7, Windows XP, Windows 10. Dito naman sa PSUIPI, dito natin ilalagay yung software. So, maraming software na pwede natin gamitin sa market na PSUIPI, either LPB, ADO, PSUP, Wi-Fi ng bayan, Easy Wi-Fi. So, sa video na to, sa build ko yung ang basic diagram ni LPB. So, sa mga hindi nakakaalam, no, paano mag-plus nito is meron akong video tutorial, pati rin paano maglagay ng license nito pag bumili kayo ng license. So yun lang. So next, ano pa kailangan natin? Kailangan natin ng JST 2.0. So saan ito ginalagay? Sa ating coin slot. Bukas natin ating coin slot. So, anong purpose ng ating coin slot ng JST 2.0? Dito natin nilagay. Dito mismo. Dito. So, ang purpose ng JST 2.0 is, itong kailangan natin yung pula lang. Ang purpose niya is, pag hindi tayo pipindot ng insert coin sa ating PSUIPI portal, hindi kakain siya ng coins. Pag pinindot nyo ang insert coin, doon pa lang kakain ng coins. Kumbaga ito yung mag-trigger na allowed na maglagay ng coins. Pag di nyo insert ng coins, hindi din siya gagawin. Ito yung nagbibigay ng signal sa ating Orange Pi kung tatanggap na siya ng coins o hindi. So ito ang purpose niya. So sunod is siyempre DuPont wire. So anong purpose ng DuPont wire? So ang purpose ng DuPont wire, gagamitin natin ito sa ating JST 2.0 pati sa ating coin slot kasi hindi natin maikabit ng maayos yung wire dito sa mga pins kung wala tayo gagamit ng ganito DuPont wire. So ito iluto natin sa ating mga sa ating coin slot. So ito yung mga kailangan natin. Ay, meron pala isa, no? Kalimutan ko. Access points. Ito. Kailangan natin itong access points. Itong access points ko yung luma na. So, dito lahat, kukunik lahat yung mga ating mga customer o client. So, pag-uulog sila ng coins is kailangan. Ito yung mag-broadcast ng Wi-Fi ng ating PSUIPI. So, dito sila kukunik. So, pwede rin yung mga indoor router gawing access point. So, sa video ito itong gagamitin ko. So, simulan natin gumawa ng ating simple basic PSUIPI. So, kung magkano ito na gastos ko dito is kayo na bahala mag-research sa Shopee or Lazada. At least may idea kayo yung gagamitin ko. Okay? So, simulan natin.
Nakakalimutan ko pala guys sabihin no, kung ano yung mga tools na kailangan natin dito. So siyempre kailangan natin ng screw. So kailangan din natin ng electric tape. So pwede rin magamit kayo ng heat shrink. Kasi mas maganda ang wirings pag itong gamit no. So ang problema, hindi ko mahanap yung lighter. So ito, pangkat. Tapos wire stripper, pambalat ng wire. So kung wala kayo ganito, pwede yung mga plies. So dahil meron ako ganito, ito gagamitin ko. So ito yung mga tools na kailangan natin. So subayan natin ang pag-build. So una ang gagawin natin is, unahin ko muna itong wire ng ating coin slot. So isasak ko dito. Parang baliktad, okay. Nalagay ko na yung GST 2.0. So sa sunod is nilagay ko yung dupon wire. So dito sa ating coin slot is may dalawang wire. Ito yung pula, positive, itim, negative, pati yung itong puti coin slot. Ito yung nagbibigay ng signal kung baga may kung nagbibigay signal kung magkano yung nilagay nyo na coins. So maglagay mo tayo ng dupon wire. Dupon wire. So yan. So tanggalin ko. Putulin ko. And then balatan. Balatan natin. So kung wala kayo ganito, pwede gamitin ng plies. Ganda kasi ito kasi mabilis lang magtanggal ng wire. Magbalat ng wire. So yung puti. Okay. So sabi ko kailangan natin dupon wire kasi itong puti na ito is isaksak natin sa ori spine. So okay. Sundan nyo lang guys yung video kung gusto nyo matuto mag-build ng piso wifi. Basic lang itong ginagawa ko. Tulong na rin sa tropa. Ngayon pandemic kasi marami nang wala ng trabaho. So okay, medyo mababa yung cut natin. Taasan natin. Okay. Ngayon dahil wala akong lighter, hindi ko ito magagamit. So temporary ito muna. Electric tape. Mas adverse ito gamitin kasi mas malinis tingnan sa wirings. Itong ganitong klase kaysa electric tape. Pero ganun pa rin no. Gumagana pa rin no kahit ito rin gamitin nyo. So depende na yan sa inyo kung discardin nyo. So magkakatla ko ng wire. So hindi natin kailangan ng malaking wire. Okay. Sana yun natin. Ang iba dito ginasolda. So okay na yung ganun. Pero sa akin kasi electric tape na lang para mas mabilis. Pareho lang din kasi gumagana din. Okay, so ito yung coin slot natin. Sunod yung ating GST 2.0. So ang kailangan natin dito yung pula lang. Yung negative din natin kailangan yan. So ginagawa ko para wala siyang contact. Pinaputol ko na ito. Kasi ang kailangan ko lang yung pula. Pulang wire. Pulang wire. Ito lang kailangan ko. So sa isang dupon wire natin na pinutol ito. Ngayon is babalatan ko na naman ang ating dupon wire. Okay. So kahit kayo guys, kaya ito gawin kasi madilang ito. Ang gagawin natin build. So kung walang inarte. Pero kung expert naman kayo, pwede nyo i-upgrade. Iba naman gumagamit ng custom board kasi mas madali. Plug and play na lang. So noon gumagamit ako ng ganun. Ang disadvantage lang kasi pag masira, mahirap ito busot. Kumpara sa basic na madalang palitan yung mga dapat palitan.
Kapag ikaw ay PCUpay owner, mas maganda kasi na marunong ka ng basic. Tapos kung magka-problema yung PCUpay, agad-agad maayos. So, hindi natin masisi yung mga nagbebenta. Hindi po lahat, no? Ang iba kasi nag-entertain pa rin. Pero hindi natin hindi na agad mabibigyan ng time kasi busy din sila. Kaya ang advice ko na lang is, kayo mismo is aralin yung negosyo ninyo. Kayo rin yung kumikita eh. Kahit basic lang yung malaman nyo dito sa PCUpay. Paano mag-troubleshoot. Okay. So, nalagyan natin ang ating dual wire. So, ito yung sa GST 2.0. Kaya yung magbibigay ng signal. Hindi siya tatanggap ng coins o tatanggap. Itong puti naman yung magbibigay na kung magkano yung coins. So, meron tayo. Sunod is ilalagay natin sa ating tanggalin natin. Ilalagay natin sa ating power converter. So, gaya na sabi ko, 12 volts ito. Dito yung input ng 12 volts. Ito output na 12 volts. 5 volts, 5 volts. So, ilalagay natin. So, wala sang indicator kung saan ang positive pati negative. So, meron. Nandito yung indicator niya. Dito daw ang positive, dito negative. Ibig sabihin, dito ang positive, dito negative. Okay? According sa label. So, lagyan natin. Dito natin ilagay. So, gagamit tayo ng screw. Okay. So dito, according sa label, dito ang positive. Sige pa. Ganyan talaga pagbago. Virgin. Okay. Sunod yung negative wire. So, disclaimer guys, hindi pala ako expert sa ganito pagdating sa mga wirings. Pero may alam ko kahit konti o basic pagdating sa wirings. Mahalaga kasi na mayroon ka lang na basic kasi pag wala ka lang na basic, hindi mo alam kung safety pa yung ginagawa niyo o hindi. Okay. Oops. Ay, maluwag talaga. Ulitin natin. Bakit ayaw pumasok ito? Masyadong mahabang wire. Sige lang. Okay, lagyan natin. Sunod yung ating USB to jack para sa ating Oris Pi 1 5 volts. Okay. Sunod. So, ito ang ating memory card. Gaya ng sabi ko kanina, meron ko tutorial regarding dito. So, panoorin niyo lang. So, meron ko ready-made na. So, na-plus ko na ito siya. Pareho lang sila. So, advice ko lang guys, no? Napaka-importante na bumili kayo ng original. Kung original, authenticated, kung hindi siya fake. Kasi kung nakabili kayo ng mga fake or kumbaga hindi magandang quality na micro SD card, tendency lagi siya nagko-corrupt, hindi either mabagal siya, bali dagdag sakit po yan. So itong sa akin ito is medyo class 10 siya pero authenticated siya, kumbaga quality rin siya bakit paano. So kung bumili kayo ng mga micro SD card, kung naghahanap ko yung mura, okay na ganito. Ganitong style.
So meron ako ready-made na. So ito na gagamitin ko. So ilalagay ko sa aking kumuha sa computer ito ng kanyang hard disk. Dito natin ilagay. Kumuha ito rin yung maging utak niya. Okay. I mean dito lalagay yung mga storage, mga file. So ito yung dito lang. Ilagay ko na. So ilagay natin yung open wire. Ang gagawin ko na base diagram is pwede ito sa wifi ng bayan, LPB, pati sa hindi ko sure kung pwede ito sa ADO. Ganitong style na diagram. So sunod isilagay natin sa according sa LPB na diagram. Ang coins is ilalagay sa pin 3. So sa pin 3, so nakikita nyo sa screen kung yung example na board nito kung saan nakalagay ang pin 3. So sa example sa pictures ang pin 3 o doon sa diagram ni LPB dito ang pin 3. Dito ang pin 3. So pin 3 dito. So check natin itong wire pin 3. Okay. Sunod ang ating 2.0 na JST sa pin 5. So ulitin ko, ang ginaya ko na diagram yung kay LPB. So gumagana nito sa Easy Wi-Fi, Wi-Fi ng bayan. Siguro pati na rin sa ADO. So nalagyan natin. Okay. Sunod is sunod ang ating power supply. Dito natin saksak. Tigas. Okay. Sunod ang ating antenna. Di ating power supply muna. Buksan natin. Okay, saksak natin. So, kailangan natin, siyempre no, kailangan pala natin ng outlet para sa ating piso Wi-Fi. So, additional pan yan. Lagi natin, additional budget yan para sa ating piso Wi-Fi. So, saksak natin. And then, kailangan natin 6 points. Ito yun. So, ito yung kanyang power adapter. Yung isang wire dito is diretso dito sa antenna. Saksak para umandar siya. Tapos ito yung isang wire is hindi natin saksak sa ating USB tulan. USB tulan. Okay. Ito siya. Ito yung sa antenna, PUE. Ito yung LAN, nilagay, saksak ito sa USB tulan. Yung access point natin, itong purpose na is i-broadcast yung ating Wi-Fi. Okay, isasak natin. Okay, saan yung saksakan? Makita. Sorry, hello yung pangkat. So, mandar. Sunod, paandalan natin ating piso Wi-Fi. Okay. Medyo magulo. Silang kaya pag ilagay natin sa box, medyo maayos natin yan. Yan na. So, bago na natin paandarin, kasi nakasaksak natin yung power supply. Bago natin paandarin, double check natin yung mga wires. Kung mayroon ba lost contact. Okay naman. Okay. Para ma-avoid yung short circuit. Sayang naman kung masira yung board natin. Sasak na ng maayos. Okay, so ito ang huli. Ilagay naman.
ngayon is papandara natin. Sana gumana. So saan yung saksakan, okay? Ito natin yung power supply. Sana gumana. Hindi may ibabang camera. Makita, okay? Ganda lang yung camera. So pandarin natin. Sana gumana. So, okay. Good luck. Okay. Madar na. So sad to say pala, no, wala pala akong malayo lang cable ng aking internet. Ito lahat natin sa internet. So hindi ko masusubukan kung gumagana ang ating piso wifi. Pero makita rito umaanda naman siya. So green din ang ilaw, ibig sabihin okay, nahubasa na ito. So ang version na ginamit ko is LPV 15.3. So hindi ko alam kung makakonect tayo. So check natin. Okay. So umaandar na. Tingnan natin kung ma-detect yung wifi. Wifi natin is ito, Smile Piso wifi. Tingnan natin yung mga connection without internet connection. So obtaining IP address. So ibig sabihin kailangan natin ng internet para dito. So hindi kasi mag-connect. So wait lang, hanapan ko na paraan paano aabot yung internet sa ating ginawang piso wifi. So guys, nilipat ko na, no, para lang maabot ang ating LAN cable. So may internet na siya, umiilaw siya, ibig sabihin gumagana. And then check natin yung ating USB to LAN. Umiilaw, ibig sabihin gumagana. So, ibig sabihin tama yung ginawa natin. Yeah. So tingnan natin kung slot, umiilaw, ibig sabihin gumagana. So gumagana yung ginawa natin. So pasensya na guys kung magulo. So kayo mag-alala, pag ilagay natin sa piso wifi box, maayos na siya. So susubukan natin kung gumagana siya. So hanapin natin ang ating piso wifi. So ito yun, Smile Piso wifi. Okay, o yun, pumasok. Yan, try natin maghulog ng coins. Kung gumagana, so insert. So malabo, maghulog ko ng coins. Meron naman. Ginagawa sa kami. Sampagay tayo ng coins. Okay. So okay guys, magaling natin. Design kanina piso 10 minutes. Piso 7 days. Napamapay ang camera. Ito. Susubukan natin. So wala pa itong license sa itong ating piso wifi. So meron siyang 6 days trial. So tingnan natin kung may internet. So medyo tabi reflection sa camera. So gumagana siya, mabagal lang. Okay. So gumagana ang ating piso wifi nagawa. So ulitin natin. Dito na lahat. Na-explain ko kanina. So connected na lahat. Buck converter, port, ducon wire, SST 2.0 andyan din. Tapos universal coil slot, USB to LAN, access points. So power supply nandito rin. So pasensya na guys kung medyo magulo yung demo natin. At least may idea kayo. So optional guys, siyempre kung gusto niyo maglagay ng ilaw para sa gabi, para makita ng mga client niyo, is
pwede kayo gumamit ng 12 volts na LED light. So dito yung saksak. Kung saan nakasaksak yung coil slot. So kung extra ko LED light doon is ilalagay ko dito, hindi lalagay ko ng switch para pagpatak ng gabi, pwede ko sa switch i-turn on para makita naman ang client during nag-ulog siya ng coins. So kung may natutunan kayo guys, paki-share, paki-like na naman sa paki-share, paki-like ang ating channel. May paki-subscribe naman. So kung mayroong tingin nyo is mayroong gusto idagdag or mayroong akong mali ginawa is pwede na i-comment below. So hanggang ito lang. Thank you for watching.